natin na ang ating pong relasyon sa Lord ay hindi natin pagbabakasyonin. Ano po? So, ngayong hapon pong to, magandang hapon muli. No ho? I pray yung nag-iinit na panahon ay lalo natin dodoblehin ang init ng ating pagsamba. Okay ba kayo dyan sa bandang kalangitan? Okay. Okay, no? So, magandang pagbati po, mainit na pagbati mula sa aking pogi at nag-iisang legal na asawa. No? At saka po sa ating senior pastors na nagkakaroon din po ng kanilang family vacation. No po? At salamat po sa inyong buhay. Ngayong hapon pong ito, ang aking ituturo ay importante sa akin mismo, bilang isang Kristiyano, bilang isang anak ng Diyos, bilang isang alagad ng Diyos, at para maging isang mabuting tao. Okay? Wala po ako nakitang isang tao o isang Kristiyano na hindi ito isinagawa na naranasan niya ang paglago. Okay? This is about worship. Worship is not just about the songs. It's not just about singing. Kala po natin, ay, worship na. Yung mabagal lang na kanta. No po? That's not worship. Paano naman? Kunwari po kung ang worship ay itinadhana lamang para sa mga may boses. Paano naman ang mga boses na wala? Paano naman ang mga pipi at bingi? Paano sila sasamba? Kung ang pagsamba pala ay nakabase lamang sa pag-aawitan. Paano naman ang mga walang paa at kamay na hindi pwedeng pumalakpak? Wala silang kay na sumamba. So ngayong gabi po, ngayong hapon, sorry po, minamadali ko yung oras, ano po? Ngayong hapon pong ito, nawa po ay maunawaan natin lalo ano po ang ibig sabihin ng pagsamba. Namamawis ang ako. Hindi ko makikita yung mga nasa kalangitan eh. Lahat kayo para ako nasa, alapa. Lalabo. Okay. So, worship, Ang worship, pakisabi nga ho, worship. Ano po ang worship? Sige, random. Sinong malakas? Sabi doon, pagsamba, tinagalog mo lang eh. Okay? So, basahin po natin yan sa John 4:23-24. Sige po, pakibasa nga po ng malakas. But the hour is coming, and now is when the true worshipers worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship Him. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. Worship. Yan po, si Jesus po ang nagsasalita dyan. The scenario of that, pagpalain ng Diyos ang kanyang salita, yung scenario po ng storyang yan, si Jesus po, galing po sila sa pamamalakaya, sa pagmiministeryo, and then dumaan sila sa lugar ng Samaritan. No ho? And then there, meron pong isang Samaritan woman, na nandoon siya na sinera niya ng salita ng Diyos. To give you the background kasi, ang mga Samaritan, during that time, ang worship sa kanila, in order to do it, they must be sa specific place lang. Kunwari, kung sa bundok lang, yung mga Jewish naman, sa templo lang. Pero si Jesus, binigyan siya ng mas malalim na kapahulugan ng worship. Okay? Kaya sabi niya, dumating ang oras, na ang Diyos ay naghahanap. Ano daw po hinahanap ng Diyos? True worshiper. True worshiper. Take note, hindi lamang po worshipers, but true. Tunay. Hindi fake. Authentic. No po? So meaning po, ang sinabi ba dyan, ang hinahanap ng Diyos ay mga singers. Ang hinahanap ng Diyos
ay mga servers. Sinabi po dyan, tunay na mananamba. Sa kanya pong mag-spirit, sabi, who will worship the Father in spirit and in truth. The spirit there is not capital because it refers to our spirit. Di ba last week, natutunan natin na ang tao ay composed sa body, soul, and spirit. And that spirit, yan ang na-born again. Nung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas, that spirit is the one connecting. Para bang ikaw, dati cellphone, wala kang network, dead. Nung yung network na yan, yan ang nagiging daan para makakonekta ka sa ibang linya. And that is the Spirit of God. That is just the simple illustration na practical. Of course, si God, hindi siya network, okay? Pero po, yung Spirit na yan, and truth. For the Father is seeking such to worship Him. God is Spirit. No po? Kaya ang sabi daw dyan ay, and those who worship Him must po hindi sinabi should be, but sabi must. Wala pong ibang choice, kundi must. Okay? Kinakailangan. Nararapat. Ano pa ba ibang word ng must? Obligatoire. Mandatory. Compulsory. Pag di nyo pa yan naintindihan, Okay. Must worship Him in spirit and in truth. Again, to elaborate this, okay, maunawaan po natin na ang pagsamba po, unang-una, ang gusto ng Panginoon ay hindi lamang yung sa nature o hindi lamang ka, pag nasa church sumasamba ka, paano naman yung Monday to Saturday mo? Worship. Kaya nga po dito sa mga worship team natin, before they even sing, we don't call them singers or band team. Dahil hindi naman yung mga celebrities. They must apply the song that they have to sing. Hindi pwede sabihin ni Sister Abby, I'm a lover of your presence, and then yet, in her private door, in her private space, she is now worshiping or praying sa Panginoon. Okay? We go further and elaborate. True worshipers po, meaning si Jesus po, hinighlight niya what true worshiper is. True worshipers po is in a way of genuine and authentic, heartfelt worship. Meaning, what we say, what we sing is very true to our hearts. When we say, I'm a lover of your presence, I'm a lover of your presence, then you are really a lover of God's presence. Or else, alam nyo ba, sa church kasi marami ring budol. Alam nyo bakit? Sinasabi, I'm a lover of your presence pag linggo. Pag pag Lunes to Sabado, I'm a lover of karaoke. I'm a lover of my baby. Nawala. Hello. Worship. Paki-high five mo nga. Worship din pag may time. So true. Again, heartfelt, in spirit and in truth. That is the inner attitude of our hearts. Yung spirit is the condition of your heart. Kaya nga po, bago tayo sumasamba, lumalapit tayo ng may humility, ng may sincerity. Okay? So, go to the next slide. Isa-isay natin to. It's just an intro. Lord, sama mo po ako. Worship is not about our preferences
or feelings, minsan sasabihin mo, ay, hindi ako nakaranas ngayon. Kasi yung worship team, hindi kinanta yung favorite song ko eh. Hello, ano yan? Mr. DJ, can I make a request? It's not even a feeling. Paano naman kung wala ka nang nararamdaman? Hindi ka nasasamba. Kaya nga ang sabi ng salita ng Diyos, let us enter His gates with a sacrifice of praise. Because either you like it or not, nararamdaman mo man o hindi, mainit man, nag-ano ka man, nagko-concert man, ang kilikili mo, o ang iyong pawis, ay tuloy ang pagsamba. Worship is more than singing, but this is an expression of love. And a life surrendered to God. Worship is an expression of extreme honor, respect. Ito po naririnig nyo sa akin minsan to. Bakit sa dati nating belief? Pagpunta mo ng church, magtatanggal ka pa ng sombrero. Tapos, hindi ka magsosuot na pang beach na outfit. Hindi ka nagmamarites. Hindi ka rin nag-FBY. May sense of respect. Bakit po nandito tayo gumagalaw ang Panginoon? Kung saan-saan naglilipa na ang iyong pag-iisip. Hello. That is respect. Pupunta ka sa church, hindi ka pupunta sa beach. And then sasabihin mo, judgmental sila. Then be modest. Dahil ang beauty naman, hindi lang nakukuha sa panlabas. Pastor, ang init-init. Alam ko, mainit. Pag hindi mo talaga gusto, yung pang scuba diving mo, pumunta ka sa lake. Kasi bakit? Hindi talaga may iwasan ng taong mapatingin sa'yo dahil kakaiba ka. Okay? Yung worship na yun, surrendered life. True worship flows from the heart that loves Him. Kunwari sinabi ko kay Pastor, Nilab, I love you, I love you, I love you. Hindi po pwedeng I love you, pero walang expression. Sa mag-asawa po, sa married couple, kunwari nagsasabi ka sa anak mo, son, I love you. Imposible na walang kasamang gesture. Kaya nga, it's an expression of love. Pag ikaw ba nag-express ng love, tuod. Hello. Actually, gusto ko nga mga taong in love. Kasi expressive, laging nakangiti. Ba't tinitignan mo yung katabi mo? In love ba yan? Okay? Then, worship must align with the truth of Scripture. Kaya nga, saan nasasabi yun? I'm a lover of your presence. Come, taste and see. It's in the book of Psalms. No? Tapos sabi niya, we can't worship God rightly without knowing who truly is. Ganito kasimple. Sabihin natin randomly, sino ang Diyos sa'yo? Mabilis lang, random. Savior. Lover of my soul. Ano? Killer? Healer. Ha? Ano? Supporter? Ano yun? Tigapadala? Everything. Everything. My King. My Lord. My Redeemer.
Sabi niyo yan my King, my Lord, my protector. Aba, kailangan pala ng protector eh. My friend. Bakit? Kasi yung lalim ng pagkakilala mo sa Lord ay din yun ang lalim ng magiging pagsamba at pagsunod mo. Ano ba ginagawa pag Lord? Sinusunod. Sabi ko nga sa church, maraming budol. Sabi, Lord, sumusunod, di naman nasunod. Mamaya, isa-isay natin Okay? Worship that pleases God more than is to have an obedient heart than outward acts. Kasi po, noong unang panahon, o even ang ginagawa ng religion, dapat mabait ka, dapat ganito dress mo, dapat ganito buhok mo, dapat punta ka dito. Those are outward. But then inwardly, is not being changed. Ang gusto ng Panginoon, mula sa kaloob-looban mo at ay balong-balunan, ibibigay mo na pagsamba sa Panginoon. Simple. Ikaw ba pag nagmamahal, gusto mo yung kausap mo, parang walang interest sa'yo? Ay, hindi ko sasagutin yan. Gusto mo, di ba? At least nakikita mo, totoo siya sa sinasabi mo. Okay? Binigyan natin to ng acronym, yung worship. Pag sinabi pong acronym, bawat letter ay may binigay na definition. Okay? So, worship. Anong unang letter ng worship? Ano daw? W. No? Sabi ng mga Batanggenyo, sabi ng sa Batangas, may English lesson. Sabi, students, sabi niya, let us learn English today. Sabi ni Juan, ay ma'am, that's my favorite. Okay, today let's learn how to use anyone and anyhow. Sabi ni Juan, ma'am, I know. Okay, Juan, go ahead. Use anyone and anyhow in a sentence. Sabi ni Juan, no? Oy, Matias, bakit mo naman kinain ang anyhow na iniwan ko, enewan, para kay Kulas? Ano ka ba, gare? Alright. Kasi nakita ko yung iba parang nananaginip na sa worship eh. Kapiling na nila ata si Lord. Okay. W. Worship daily. Sing to the Lord. Bless the name. Tell of His salvation from day to day. W. Walk in His ways. Walk in His ways. Pakibasa nga po, Deuteronomy 10:12. Yung media, nagbayad kami ng bills. Ayan, pakibasa nga po. Sabi po ang Diyos po dito, kinakausap ang mga Israelites. Ito po yung time na aalis na si Moses, naghahabilin. Di ba pag namamatay o nawawala may habilin? Okay? Ito po inahabilin ng Diyos kay Moses kung anong gagawin nila para makarating sila sa promised land. Sabi ng Diyos dito, and now Israel, what does the Lord your God require of you? But to fear the Lord your God, to walk in all His ways, and to love. Okay? To walk in His ways is to have the fear of the Lord. Kaya nga po, the fear of the Lord is to shun evil. I cannot say that I love the presence of God.
I love God, then yet I keep continuing na nagsisin against Him. Oops. I did it again. Aray. To walk in His ways, it means what pleases my God is what I'm gonna do. That's why I call Him Lord. Amen. To fear Him means to revere Him. To honor Him. Kaya nga po ang vision ng ating church, to love God. Am I loving God in my interest? I pray, pag tayo po ay nagbabakasyon, I pray, pag tayo po ay nanonood, nagsha-shopping, we are still walking in His ways. To walk in God's standard. Simple. Sa mga kababaihan, kung gusto natin to become a godly wife, then walk in God's ways. Mga kadalagahan, you can never have a godly man if you are not walking in God's standard. Kukuha ka lang kung sino-sino. Tignan mo ang standard ng Swiss. Hindi nila ibababa. Why? Masisira ang takbuhin ng buhay. It's likewise with the Lord. Hindi ibababa ni God ang standard niya. Yes, namatay si Jesus, bumaba siya. That's the final, ultimate ng kanyang demonstration ng pag-ibig. Pero yung pag sinabi niya, to walk in my name is to walk in His ways. Meaning, get rid of our gods. Ano po ba ang first natin sa buhay? Actually, where you always spend your time on, or you always spend your time with, that's your God. Kung puro ka ekonomiya, di ibig sabihin, mas mahalaga sa'yo ang trabaho mo. Paggising mo, ang kachat mo, yung baby, chinachat mo, depende kung babing maliit o babing malaki. Bahala na kayo. Ano po? Hindi ka pa nag-pray, nagpasalamat sa Lord. Hindi ka naman sinasagot ni baby. Baby, nakamonitor lang. Sinasabi lang ng baby, 3 oras ka doon. Apektado pati trabaho mo, oras mo. Respetuhin mo rin yung oras ng iba. Tapos, pagdating mo kay God, oh Lord, salamat po sa araw na to. In Jesus' name, Amen. Pa-baby pa. So what do we expect how we will grow and know God more? Di ba po? Dito po sa Swiss, napaka-discipline natin, harinawa. Pedestrian lane. We walk, di ba po? Pag tumawid ka sa autoroute, anong mangyayari? Di ba? Alam niyo po yung pangalan ng Chinese na ang ibig sabihin namatay? Matigok. Pagka hindi tayo lumakad sa ways ni God, matitigok ka. Kaya nga po, for the wages of sin is death. Are you with me? Walk with His ways. Galatians 5:16. Walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. When you are in the Spirit, wala akong nakita na mananamba ng Diyos na punong-puno ng laman. Ang kasalanan po nire-repent. Yung Spirito, pinapalayas. Pero yung last po, pinapatay. Dinidisiplina. Okay? Meaning last, for example, I love to watch movie, magmamariton ako. Didisiplinahin ko yung oras ko para makapagbasa ako ng salita ng Diyos. That is like denying
ng flesh. Yun po ang ibig sabihin nun, okay? Hindi po yung pinapatay na sinusugatan, hindi po ganon. Ano po? Please don't get me wrong. So we cannot walk in God's ways in our own strength. The Holy Spirit empowers us to overcome sin and live righteously. Okay? Oh, obedience to His Word. Si God po, di ba ang sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Worship po, the act of worship ay yung obedience natin sa Panginoon. Alam niyo po ba, disobedience din sa Lord pag sinabi, di ba? Sabi dito, clap, O you nations, sing, O people of God. Everyone is singing and you is like, alam niyo po ba yun? Na pag hindi po pala tayo, sabi di ba, praise His name. Instead na nagpupuri ka, hindi mo binubuka yung, ino-open up yung mouth mo, sin pala yun. Kasi obedience di ba? And we should ought to pray. And then we don't pray, edi we disobey. We ought to share the love of God and we don't do, edi we disobey. So the ultimate worship that I can show to God is my obedience to Him and to His Word. Hello. Kaya nga po pagdating sa presence ni God, di ba sabi na, come, taste and see that the Lord is good. Na, tapos, pag ikaw pala sabi mo, Pastora, ganito na kasi ako eh. Kaya nga po ang sabi, again, 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, the old has gone and the new has come. Hindi mo pwedeng pagpilitan. Ganito na po ako. Wala po akong emotion. Opo talaga. Kabagalan po yan. Hindi po yan kabanalan. Sige nga, pag nakahawak ka ng kuryente, let's say, na 300 watts, ang emotion mo ba ganito? Diba? Mag-ano ka? Ha! Mapapaganyan ka. Kaya nga pag nararanasan mo yung presence ni Lord, at saka diba pag yung minamahal mo, pag kami ni Pastor nagsasayaw kami, meron kang mood, meron kang move. Hindi ka parang, hello? Kaya nga obedience. Pag sinabi obedience, sabi, love the Lord with all of your heart, with all of your soul, with all of your strength. Kahit antok-antok ka, I'm a lover, I'm a lover, I'm a lover. Obedience po yan. Pag sinabi ni Lord, di ba sabi niya, oh, meron ka ditong katampuhan. Iwanan mo muna. Sabi, Lord, hindi ako papayag na kakainin ako ng tampo ko. Lalapit ako, magsusorry muna. That's obedience. Lord, alam ko, nauunawaan mo lahat, oh God. Alam ko, Lord, pero sa'yo lahat ng gagaling. Tithing is obedience. Pag sinabing 10%, wag mong gawing 5%. Kung bago kang Kristiyano, maunawaan ko. Pero kung naglilid na tayo, naglilingkod na tayo, at hindi mo pa maibigay yung ika-10th, tanungin natin si Lord kung tayo nag-o-obey. At totoo tayong sumasamba. May ipon ka nga, mawawala din yan. Kasi niloko mo si Lord, binudol mo. Totoo, hindi. Pinagpapala ka pa ni Lord kasi merciful pa nga. Gusto pa nga ni Lord bigyan ka ng chance. Na gawin ang nararapat at tama. Hello. Kahit gaano pa yan, TDH, tall, dark, and handsome. Eh sabi ng salita ng Diyos, do not equally yoke with non-believer.
That's obedience. Pastoro, pabalikan niyo na si Pastor. Yes. Mahal ko po kayo. At para pagdating ng langit, huwag niyo sasabihin, hindi namin tinuro ito. Rejoice always! Sabi po sa 1 Thessalonians 5:16, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Ang pagsamba po sa Panginoon, ang pagpunta every Sunday, ang paglilingkod po, ang pagtugtog, hindi po yan pasakit o kabigatan, kundi dapat meron makita natin kagalakan nyo na I am privileged to honor God with the talent. Kung kaya mo lang ay mag-handshake, do it. Ako nga, kung pwede ko nalang putulin ang kamay ko, ibigay ko sa inyo eh. Para mas ma-handshake ko ang lahat eh. Of course, ano lang yun, kumbaga drastically meant. Pero hindi ko yung gagawin kasi hindi naman sinasabi ni Lord. Okay? Tapos, syempre po, sa buhay, sa mundong ibabaw, nakakaranas tayo ng pagsubok. Sinong wala? Wala ka, Brad. Maghintay ka, darating. Diba sabi nga ni Jesus, behold, in this world you will experience troubles, but do not worry, I have overcome. Kaya nga po sabi po ng James 1:2, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kind. Because doon din po, pag dumaranas tayo ng pagsubok, way din yun ni Lord to humble us. Para lahat ng ating pride, lahat ng ating self-righteousness, maging basura lang sa harapan ng Diyos. Makita mo na hindi ka pala righteous with your own eyes, but we all fall short in the glory of God. Pag dumaraan tayo ng pagsubok, doon mo rin mapapatunayan, susunod ka ba sa Diyos pagka-blessing lang? Kami po ni Pastor, ang dami naming naranasan na napagsubok. Physically, financially, mentally, emotionally, yes! But we consider it pure joy. Naranasan namin, no? Masaktan, madisrespect. Pero Lord, thank you. Because why? It means, welcome to the cross. Lord, sasamba pa rin ako sa iyo. Dahil ikaw, Jesus, ginawa mo yon. And then you will reveal your glory. Alam niyo po ba ang Diyos, pag pinapadaan tayo sa mga pagsubok, kagaya kay Job, meaning, after mo mapagtagumpayan ang pagsubok, merong malaking blessings, victory na naghihintay sa'yo, sa pamilya mo, para po makita mo ang lahat-lahat, o Diyos, ay sa'yo lang. Kaya nga po, sa Nehemiah 8:10, the joy of the Lord is my strength. Pag sumasamba ka sa Panginoon, meron kang panibagong lakas. Ang pagsamba po kasi, be creative. Di ba pag nagluluto ka ng adobo, minsan ginigisa mo, minsan naman pinapakuluan mo lang. Tama, hindi? Hindi ako magaling magluto, pero alam ko. No? Minsan naman gigisa mo. Minsan lalagyan mo ng lemon instead na suka. Sabi, pabili nga po ng soka. Bili kayong soka. Okay. Soka. Lagyan mo soka. Minsan lagyan mo asukal. Diba? So be creative. Kunwari kung nagsasamba ka sa Lord, no? Para maranasan mo yung joy of the Lord, umpisahan mo. Araw-araw, Lord, kung saan ka magigising, kung saan ka makakakonect sa Lord. O minsan naman, magbasa ka muna, minsan maghilamos ka. Kasi maganda rin, pag sumasamba ka, nagre-rejoice ka sa Panginoon. Kaya nga, rejoice meaning napupuno ka ng galak. Ikaw ba pag tumatawag sa Pilipinas, tumatawag ka sa mahal mo sa buhay, tumatawag ka kasi sabi mo, oh, tumatawag ako sa inyo kasi pagod na ako. Para yung yung uso ngayon. Ano yun? Tinuro nila sa akin, oh, pagod ka na ba? Pagod na pagod na pagod na pagod na pagod na pagod.
pastor, pag tumawag, hello, Nilab, LDR muna tayo ah. Okay ka lang ba dyan? Oh. Gusto mo may kagalakan. Kaya nga mo minsan, hindi ka yung impact. Kasi paano maniniwala? Nagaling ka sa church. Eh mas mukha ka pang ampalaya kaysa sa wala sa church. Wala kang kabuhay-buhay. Pagsamba sa Lord, punong-puno. Kaya nga, alam niyo po ba, kaya the fruit of the Holy Spirit is love, joy. Isang wala sa demonyo, joy. Kapag lagi kang sad, alam mo na yon. Joy. Pakisabi nga, joy. Joy, joy. Oh, joy na pangalan mo. May joy ka pa kay Kristo. Eh di ang ganda ng buhay. Oh, remind yourself. Si Paul nga, alam niyo po ba, sa Rome, pag makikita niyo yung kulungan ni Paul, siguro ganito lang kalaki. O mas malaki ng konti. Imagine niyo, pero ending sabi niya, and I say, rejoice, and again, rejoice. Naisulat ang almost New Testament. Pag ikaw kaya inilagay dito, eh dito pa nga lang, upuan mo kung ikukumpara sa ibang church, no? Bless tayo. Malambot-lambot. Nasa balcony pa nga iba, oh. Oh, di ba? Ayaw talaga magpakita ng mga mukha, eh. Pilit ko nang inaaninag, eh. Talagang malayo. No? Kasi sabi ko, nung nakaraan may chinat ako. Sabi ko, sis, kamusta ka na? Parang di kita nakita. Pastora, nandun ako. O kaya gusto kong maaninag lahat. Mamaya may chinat-chat ako, tapos yung pala nandito lang. No? So kaya remind yourself. Pakisabi nga, reminder. Ang trial naman, mga magulang ko't may kapatid, may expiry date din yan. Yung pagsubok mo ba? Nung COVID, pagsubok mo pa rin hanggang ngayon. Di ba kunwari, lahat ng virus, may kakilala ko, lahat ng variation ng COVID, kinuha. No? Kinuha, kaya bagay talaga COVID. Lahat mula umpisa hanggang wakas at lahat na nag-mutate. Pero anyways, di ba parang hindi ka panipaniwala? Sasabihin mo, Lord, you are my healer. Pero nonetheless, oh God, hindi mo pa man ako pinapagaling. Pero pagdating sa langit, God, magaling na ako. Amen. Alam niyo ba yung kwento nung babaeng nasagasaan? Dahil gusto niyang gumaling? Sabi niyo, Pastor, ano yun? May isang babae, panay reklamo siya, Kristiyano. Hindi tiga GCC, tiga Gaklosan. Huwag naman sana. Sabi niya, kasi bakit ako ganito ginawa ni Lord? Yung legs ko ganito, yung ilong ko ganito. So kakareklamo niya, di ba ang sabi ng salita ng Diyos, in everything give thanks. So kakareklamo niya, nasagasaan. Naku, sino kaya yun? Kunwento lang ho ito, para magising kayo. Tapos ngayon, nasagasaan siya. Tapos nung nagkaroon siya ng consciousness uli, sabi ng doktor sa kanya, Ma'am, good news po, yung insurance niyo po sasagutin. Ano man ang mga naging damage. Pwede po ba dahil nga magkakaroon siya ng mga insecurities, sinagot yung mga aesthetic, no? Kunwari, para yung scar, kunwari, magkaroon, no? Ngayon, iniba talagang yung mukha niya, pinaganda, pinatangos ang ilong, glass skin. Wow, sana all. Sabing gano'n, no? Tapos pinaganda siya, pinaganon. Eh di ang saya-saya niya na. Kasi instead na nagpasalamat siya, Lord, ay grabe, panay ang flex niya sa Instagramable. Talagang gano'n. Eh ngayon, sa kaka-Instagram niya, nasagasaan uli. Nasagasaan uli. Eh, alam niyo po ba, pagdating sa langit, pila, isa-isa.
Kaya nga Book of Life. Ngayon, nung siya na po, sabi, San Pedro, ako na po. Sabi, anong pangalan? Sabi, Helen Di Magiba. Sabi, bakit yung iyong profile dito ay hindi nagmamatch sa iyong itsura? Kaya hindi ka pwedeng pumunta rito. Doon ka. Sa kabila. Aray. Kaya be thankful. In everything, give thanks. Alam ni Lord, saktong-sakto ka lang. Kasi para makilala ka ni God pagdating sa langit. Anyway, pagdating sa langit, daig mo pa doon ang nagpa-ay, belo. Yung mga walang buhok, magkakaroon ng buhok. Yung mga may walang pilikmata, marami na kayong pilikmata. Kasi nasa perfect, glorious body na tayo eh. Wala nang pigmentation. Hintayin mo na lang yung patungo sa langit. Anyway, may expiry date din tayo dito sa mundo. Kaya rejoice. Rejoice. I can feel it. Sharing the gospel. Ano yung una? Worship. Worship. Walk in His way. Oh! Rejoice. Yes. Sharing the gospel to others. Tingnan mo po dyan, sa konteksto po o verses na binasa natin, yung Samaritan woman, nung naunawaan niya kung sinong sinasamba niya, na si Jesus, the Messiah, the King of all kings, ibinahagi niya sa iba. Alam niyo po ba, na wala po akong nakita na mananamba ng Diyos na hindi mahilig mag-share ng gospel sa iba. Ng good news. Kaya nga po sabi, paano sila makakarinig kung walang nagbabahagi? Hindi po yan pinipilit. Kaya nga po ang inuuna natin, ang puso natin. Tignan mo ang taong in love. Hindi pwede maging secretive. Lalabas at lalabas. Sa mga post, sa mga ngiti, sa mga shout-out. Pa-shout-out naman dyan sa aming mga online viewers. Magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga. Di ba? Nagsishare. Kaya nga freely we give, freely we receive, freely we give. Alam niyo po ba, disobedience din kung di tayo nagsishare ng word ni God. By the way, ano po, sa ating pong nalalapit na 21st anniversary, ano po, nag-identify na po tayo kung sino po ang ating iimbitahan. Kung paano po natin kamahal ang Diyos. Ano po, dapat po masigasig din tayong nagbabahagi sa iba. Mga life group leaders, mga SOD graduates, saan kayo? Di ba? Padadaliin na ngayon. Sabi po, no? Romans 6:23, OVE. Tingnan mo po, doon sa love, pag tinanggal mo yung LOVE. Di ba? So, madali na lang. Kahit lahat makakapag-share. Kahit hindi pa nag-SOD. Mag-invite ka lang, yung life group leader o yung SOD, siya magko-consolidate. Parang yung sa nanganganak, anong mas matagal? Pagpapalaki o yung paglabas? Di ba? Yung pagpapalaki, lalo nga sa kultura ng Pinoy, pati pa yung apo, pinapalaki mo. May asawa at anak na, pinapalaki mo pa, pati asawa niya. Di ba? Hello. So 2 Timothy 4:2, sabi, preach the word, be prepared in season and out of season. Sa pagsamba po, walang panapanahon. Kaya nga
in all you do, do it as an act of worship. Kaya po, para po yung pag-iimbita na yan, in season or out of season, meaning may anniversary man, may big event man, meron man gawain, it should be our lifestyle to share the Word of God. Lord, hindi pala pag sinabi ko palang worshiper ako, pag hindi ako nagbabahagi ng salita ng Diyos. Tingnan niyo po, two important reminders in sharing the Word of God. It's not about your ability. Minsan kasi ayaw natin mag-share, kasi ayaw nating mapahiya. Trabaho mo ba yun? Trabaho ng banal na spirito yun. Kasi akala natin tayong nire-reject. Pero actually, it is, kaya nga po, bago nag-ascend si Christ sa heaven, ang iniwan niya, go, share the gospel, baptize them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. If you love the Lord, easy lang. Ngayon, ang dali na lang. OVE, one verse evangelism, Romans 6:23. Ano po yung Romans 6:23? Wala po bang ilalakas? Kunwari, nakita mo, "Oy, pare, kamusta ka na? Oh, long time no see ah. Alam mo pala, no, ang tagal natin di nakikita. Ano na bang nabago? Alam mo pala, pare, no, yung inaanak mo, no, ang laki na ngayon, mas matangkad pa sa akin. Hindi naman lingid sa'yo, no? Doon ako nabibilang sa Geneva Christian Center. Pero bago ko tinanggap ang buhay na walang hanggan, no, ang buhay ko dati ay walang saysay. Kasi nga dahil hindi ko nakilala ang aking ama, and then maagang umalis si mama, so lumaki ako na parang hindi ko alam ang dahilan ng aking buhay. Pero isang araw may nagbahagi sa akin ng salita ng Diyos, no? At tinanggap ko ito at doon ko naranasan na mahal pala ako ng Diyos. At simula noon, nagbago ang takbo ng buhay ko. Alam mo pare, may babahagi ako sa iyo. Romans 6:23. Ang sabi diyan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ano ba sa iyo ang kabayaran? Ano po ang kabayaran? Sukli. Hindi ka pa nga nagbabayad, sukli na agad. Pambihira. Di ba kabayaran? Meaning, anuman ang iyong pinagpaguran ay binabayaran. O ito ay resulta ng iyong ginagawa. Kaya nga, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Meaning, ang kasalanan natin ay nagiging dahilan para tayo ay mahiwalay kay Kristo. Yun ang kabayaran. Tapos, pero meron namang good news diyan. Yung regalo daw ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Pag regalo, meaning hindi binabayaran. Pero pag binayaran mo, ibig sabihin, hindi na regalo. Kasi binili mo na. Binayaran mo na. Pero alam mo ba, ang magandang balita, ang buhay kasi natin parang donut. Hindi ka ba nagtataka? Ang dami mo ng achievements, ang dami mo ng investments, pinagyaman ka na ng Diyos, pero bakit parang empty pa rin ang buhay mo? Kasi yung empty na yon, si Jesus lang ang pwedeng magpuno. Nagkaroon ba ng kahulugan ang aking sinishare sa'yo? Oo, di ba? Kayo nga gusto nyo nang tanggapin sa Jesus eh. Ganun kasimple. Of course, later on sa SOD, mas may konting elaborated, pero ganun kasimple. Wala pang 5 minutes, masishare mo ang pag-ibig ng Diyos. Anong mahirap doon? Mahirap? Mahirap yung first to 4 batch. Alam mo ba, ang pananampalataya ay ililipat dito. Ngayon, sinimplify lahat para mas maraming pumunta sa langit. Pati katabi mo, mapunta pa rin sa langit. Di ba ang dali? Pero ngayon, marami tayong gagawing OJT. Maraming demonstration, tapos later on, maraming labas. Di ba? Ngayon, madaling mag-anak, mahirap magpalaki. Yung pagpapalaki naman, doon natin sila i-consolidate. Okay? Lord,
hunger for His presence. Worship po is having the hunger for His presence. Literally, kumakain ka ba ng isang beses lang sa isang linggo? Sino po dito kumakain ng isang beses sa isang linggo? Taas ang kamay. Isang beses sa 3 araw. Pasora. Diba hindi? That is exactly what worship is all about. Having the hunger for the presence of God daily. Alam niyo po ba, di ba sabi sa Book of Revelation, yes, alam ko hindi ka na namumuhay sa kasalanan. Yes, alam ko naglilingkod ka. Pero isang bagay, nawala na yung first love mo. Yung init ng kagutuman sa presence ni Lord. Alam niyo po ba ang GCC for the glory of God? Kaya po tayo naging unang anak ng Mother Church dahil yung gutom na yon na dinemonstrate. Kaya nga po ang genes ng ating church ay pagsamba, pagpananalangin, pagbabahagi ng salita ng Diyos, pagdidisipulo. Yung pagsamba na yon, Pastora, hindi kayo nakakaranas. Yes, aaminin ko. Pero alam nyo, ginagawa ko paulit-ulit kong binabalikan. Ano ho? Yung karanasan ko sa Panginoon. Paulit-ulit kong tinitignan yung ginawa ng Diyos. Pag may mga times na para bang nadidrain ako, bumabalik ako doon. Lord, gagawin ko, i-close ko lang yung door at sasamba ko sa Lord. At pag hindi pa, sige lang, sige lang, sige lang. Diba pag naligo ka naman, pag sindi mo ng shower, basa ka agad? Hindi. Sometimes it takes time. And if gusto mo quality, nakasoak ka. Ganon din sa presence ni Lord. Wag nating iwawala ang kagutuman sa presensya at sa salita ng Diyos. Kaya nga po sabi sa Exodus 33:15, if your presence will not go with me, do not bring us up from here. Ang hirap po na gumalaw sa sarili mo na lang lakas. Matthew, sabi po dito, God's presence is our greatest need. Hunger for God attracts His presence. Kaya nga po sabi, blessed are those who hunger and thirst, for they shall be filled. Kahit may lechon dito, kahit meron ditong magandang kainan, kung busog na busog ka. Alam niyo po ba, marami ring spiritual junk foods? Social media, marites, parites, bisyo, katamaran. Marami tamaritis eh. No? Tamaritis. Minsan naman yung tinatawag ng mga professional Christians. Alam niyo po ba, tayo dito sa church, pwede rin tayo maging religious. Meaning, pumupunta lang tayo every Sunday, pero wala nang nababago. Alam niyo po yun? We could be professional Christians or religious na lang. Tapos, kaya nga po Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Marami na akong palaces na nakita. Pero the last one where we went in Versailles, sumuko ako sa sobra niyang laki, sa sobra niyang ganda. Sa akin na. Ganon din po sa Panginoon. Sabi po ng salita ng Diyos, heaven is His throne and the earth is His footstool. So paano mo makokontain ang laki, ang lawak, ang kagandahan, ang kapahayagan ng Diyos sa isang araw lang? O sa taon. Kaya nga po million years is like a day sa Panginoon. Pag di ka nagutom, paano mo yun mararanasan? Yung gutom ka, yung parang mga tiga-Swiss, sorry lang ha. Minsan we take for granted what we have. Yung mga ibang tao, bibili pa sila ang mahal na ticket. Tapos pupunta ka sa Iselbald, ito lang. Yung lake, ito lang.
Nung lang ka dyan. Dati nga, tiga-ilog, Pasig ka lang eh. Tinitake for granted mo na lang yung blessing ni Lord. And hunger for God is very important. Okay? Spiritual hunger leads to growth and fruitfulness. Di ba sa magsawa, pag pareho kayong in love sa isa't isa, anong nangyayari? Reproduction. Pag healthy sa mag-asawa, imposibleng hindi magre-reproduce. Ganon din po sa Lord. Pag healthy ang puso natin, tama ang relasyon natin sa Kanya, sa iba, magmumultiply tayo ng souls. Okay? Then hunger causes action. A choice to pursue the Lord. Kaya wala akong nakitang tao na gutom sa Lord na hindi sumusunod sa Panginoon. Okay? Inner transformation. Pakibasa nga po, 2 Corinthians 3:18, please. At dahil naalis ang takip, nung wala po tayo sa Lord, we were blinded. We were lost. Pero nung pagkaisa tayo sa Panginoon, naalis yung takip. Kaya nagkakaroon tayo ng understanding, oops, kasalanan pala yan. If we worship the Lord, nagkakaroon dahil nakikita mo yung deity, yung word, yung character ng Diyos. Di ba kaya pag nasa intense na presence ka ni Lord, minsan nandun ka napapasabi ka, Lord, patawad po. Kagaya kay Isaiah. Si Isaiah, of course, was not living in the sin. Pero and then yet, dahil nakita niya yung gloriousness ni God, ang sabi niya, Lord, forgive me for I am a man of unclean lips. Kasi sa presence ni God, ang binabago ng Diyos ang ating puso. Para bang sa kalyo, ano bang iniispa? Di ba yung kalyo? Minsan ang sakit, matanggalan ng kalyo, di ba? Yung iba nga namamatayan pa ng kuko sa ingrown eh. Di ba masakit? Kasi bakit? Pag kumapal, pag lumalim na, wala na minsan pakiramdam. Kaya ang Diyos, ang unang-unang business ni God, baguhin yung inner transformation. Well, honestly speaking po, mga magulang ko't kapatid, minsan po, pagka sa sarili lang nating lakas, natin na binabago ang ating sarili, ang ating pamilya, yes, for a while, you will improve. For a while, you will see, nagawa ko. But then, later on, you will drift back. Babalik at babalik ka. Why? Because no amount of efforts can override yung puso na hindi pa na-transform. Di ka ba nagtataka? Kunwari, hindi mo pinasuko ang finances mo, hindi mo pinasuko ang emotion mo, ang loneliness mo, o whatever. Babalik at babalik ka, tahabulin ka niyan. Kaya nga po, inner transformation. Pakisabi nga, inner transformation. Sa Lord, ang pagbabago ng Diyos from inside out. Lalabas na lang yung kagandahan. Kaya nga po, yung pag-ibig, yung kabutihan na ginagawa natin, ay bunga na lamang na nangyayari sa kaloob-looban natin. You understand? So before I become beautiful outside, inward, it must happen. Okay? So, meaning po, signs of inner transformation, you forgive faster, you gossip less, and pray more. You crave for the Word of God more than attention. Pag sumasamba ka dito, pag tumutugtog ka dito, hindi mo hinihintay, "Uy, magaling ka. Sir, ang galing mo." No. Give back the glory to God. Uy, ang anointed mo. No. Thank you, Lord. Uy, ang dami nyo sa life group. Glory to God. No. Hindi ka magaling. Si God ang magaling. You ask, how can I serve? Instead of, what do I get?
worry less. Pag worshiper ka, hindi ka warrior. Wala akong nakita na mananamba, na gutom sa Diyos at merong pagbabago sa kalooban na walang ginawa kundi mag-worry na mag-worry araw-araw. You resist evil and live in purity. Kaya nga po, kunwari, kung dati kang lasinggero, at least nabago ka naman. Church, ang ating pong church, ang ating pong pinaniniwalaan, we are a total absolute of alcohol. Yes. Why? Sige, ikaw hindi mo kahinaan. Paano naman yung kahinaan ng iba? Again, inner transformation. Bakit hindi mo maisuko ang isang wine na alak, samantalang naisuko mo nga ang ibang bagay? Kasi si boss Pagdating one day, no, wag naman sana, pagpupunta ka at hindi ka makapunta ng langit, wag mo i-blame yung boss mo. Pastora, sabi po sa salita ng Diyos, uminom ka. Sabi ni Paul kay Timothy, uminom ka ng wine. Tanong, may sakit ka ba sa sikmura? Pinescribe ba yan ng doktor? Pag ang hirap pa sa atin mag-obey, ibig sabihin yung loob natin, baka kailangan natin pasiyasat muli sa Lord. Especially lahat ng tumatayo dito. Leader, serve team, please. I pray hindi na po yan. Even ang pamumuhay ng tama. Hindi po tayo after perfections, but we wanna honor the standard of God. Mas minsan, to po honestly, naririnig nyo rin kay Pastor, nakita namin to sa Mother Church. Di ba lingiilan na muna tayo ngayon? Huwag lang tayo iwanan ng presence ni God. Mahigpit ba yon? Bakit sa trabaho po natin, pag sinabi dumating ka alas 8, i-honor mo yung ganito, sundin mo to, gawin mo to, mahigpit ba yon? Hindi. The difference is dahil bayad tayo dun. Pero lahat ng ginagawa natin dito sa loob ng iglesyang ito, sa langit merong reward. One day makikita mo. Okay? Then P, prioritizing personal devotion. Devotion. Prioritizing. Pag sinabi pong devotion, ito po ay personal mong pakikiniig sa Panginoon. Paano ka ba nakikiniig? Nananalangin, nagbabasa ng salita ng Diyos, nagpupuri, sumasamba. Pwede kang maging creative. Minsan, again, pwede ka muna magbasa ng salita ng Diyos, tapos pagkatapos manalangin ka. It's your personal devotion. Ano pong mas masarap? No po? Yung kumakain ka. Kaya kung minsan, ang bagal ng ating growth, kasi sinasalalay natin. Tama ba yun? We depend our growth po sa iba, sa church. Di bali, may everyday morning prayer naman. Ay, di bali, meron namang Sunday service. Again, kung kumakain ka 3 times a day, may merienda ka pa 2 times, 5 times a day. No? Meron ka pa na tapos kung kumakain ka, dapat po yung ating devotion kay God, priority po yun. Pastora, paano po yun? Wala akong personal. Kaya nga po sabi ni Jesus, di ba? Go, shut the door, and pray. Si Jesus po, dinemonstrate niya to, kahit gaano siya ka-busy, pumupunta siya sa mag-isa. Ito po, di ba, the quality. Si Pastor, kilala niyo siya bilang pastor. Pero ako, si Pastor, kilala ko siya bilang asawa. Walang ibang nakakakilala sa inyo nun, kundi ako lang. Ganon din po sa Panginoon. Yung personal devotion po natin, doon madalas na personal kang kinakatagpo ng Diyos.
yung sinasabi mo na, Hari kita, Panginoon. Diyos kita, Panginoon. Lord, ikaw ang aking healer. You are my lover. Di bali nang wala akong ka-holding hands, pero ikaw, yakap mo lang, higit na sapat pa. Di bali na, Lord. Wala pa akong jowa ngayon. At least, hindi naman kita nasasaktan. May jowa ka nga. Binubudol mo naman si Lord. Paano binubudol? Niloloko mo si Lord eh. Tapos nakakapagsinungaling ka pa sa iba. Gamitin ko na yung word na yun. And I will not be apologetic with that. Why? Because that is prioritizing my devotion. Siyempre, alangan naman hindi nangungusap sa iyo si Lord. Kaya nga ang sabi ng salita ng Diyos, go and sin no more. Ang sabi ng salita ng Diyos, no, love the Lord with all. Pastora, pinagbabawal ba sa church ang umibig? Hindi. Hindi kami killjoy. Pero, sa pag-ibig mo na yan, huwag mong saktan ng Diyos. Kasi gagarantya ko sa iyo, pag sinaktan mo ang Diyos, mawawala din sa iyo yan. Para hindi ka lang mapahamak. Hindi ba nangungusap ang salita ng Diyos sa iyo doon? Sabi, di ba, sa worship na yon, faith. Sabi doon, wala ka bang faith na kayang ibigay ng Diyos ang pangangailangan mo? Kahit may asawa ka, kahit may boyfriend ka, sa totoo lang naman, hindi rin yun ang magsasatisfy sa'yo. Kaya nga, ang sabi ng salita ng Diyos, godliness with great contentment is godliness. Hello. Kasi masasatisfy. Sa totoo lang, bago ko nakilala si Pastor John, bonus na lang. Kaya nga po, seek ye first and the kingdom of God and His righteousness. Minahal ko ng minahal ang Diyos. Pag may nanliligaw sa akin nun, alam ni Pastor Jun yun, yung iba mas gwapo pa sa kanya. Pero dahil wala silang Jesus, sorry na lang. Siya ang nagwagi. Di ko naman pinagsisihan. Kasi sabi ni Lord, He is the one I'm preparing for you. Nag-confirm. Kina Pastor Larry, Pastora Marlene, kinausap sila doon. Nanliligaw sa akin si Pastor Jun. Si Pastora Marlene, ini-interview siya sa beach, sa resort. Ini-screen. Ni Sister Dodi, yung mga core. Lahat ng pumupunta sa Pilipinas, ini-screen siya. Kawawa din eh. Totoo. Kasi ako lang naman nililigawan niya. Pero parang buong church, pati si Pastor Larry, Pastora Marlene, kasama na rin nakikipag-communicate sa kanya. Pero dahil doon mo rin makikita ang totoong pagsinta. Masarap ang hindi hinihiram. Bakit pagdating sa pag-ibig, go! Parang ayaw niyo matapos ang oras. Pagdating kanina doon, prioritizing devotion. Kala niyo hindi ko kayo nakikita, nakasalamin ako. I-prioritize po natin ang ating devotion para lumago tayo. Pagka gagarantya ko sa inyo, tignan mo pagka doon may faith, yung identity mo. Di bali nang mas maganda sila pagdating sa langit. Di ba sabi nila, anong gusto mo daw? Pangit o maganda? Joke lang naman yun. Sabi niya, Pastora, sabi sa akin na isa, pwede po maganda na lang. Bakit? At least yung maganda kahit pangi-ugali, mapapaganda pagka, di ba? Pero po yung pangit, kahit po pag di pa nakakilala sa Lord, hindi pa rin gaganda. Joke lang yun, pero ibig sabihin po, sa Lord naman walang nilikhang pangit kasi everyone is fearfully
and wonderfully made by God. Pero kasi kung minsan yung identity na yon, kaya tinitignan mo ang tingin sa'yo ni Lord, you are fearfully and wonderfully made by God. You are wonderful. Eh, yung pinipili mo, yung ka-eyeball mo, puro ano na yan? Dating app, dating app. Paano ka? Kasi yung identity mo, nakabase, dapat meron kang hobby, dapat meron ka ng mga bagay-bagay, walang masama doon. Pero kung hindi nga nakakaluwalhati sa Lord at nagiging dahilan na para mapalayo ka sa Panginoon at para hindi ka maging tapat sa Diyos, wag na lang. And then righteousness, come on worship team, righteousness. The more ka nagpe-personal devotion, tumataas ang kabanalan. Security, secured ka, Lord, yes. Marahil, God, di ko pa nakikita yung bahay ko, yung dream house ko dito sa lupa. Pero one day, God, pagdating ko sa langit, may mansion ako. Pero kung ibibigay mo sa akin one day dito sa lupa, Lord, mas lalo ako magre-rejoice sa'yo kung magagamit naman sa kalwalhatian mo. Treasure. Kaya nga po, di ba, ang sabi ng salita ng Diyos, yun daw, yung salita daw ho ng Diyos ay parang treasure na magiging willing ka na ibenta. Sabi po yan sa gospel, di ko lang ma-recall kung saan exactly. No? The kingdom of God is like treasure. Doon po makikita. And then tingnan po natin, blessings of worship. Si Abraham, dahil he worshiped, naging, he became the father of many nations. David, because he worshiped and praised and repented, yung blessing po, he became the man after God's own heart. Job, worship in the midst of suffering. Yung blessing, God restored everything doubled. Solomon, because he worshiped with sacrifice, God gave him wisdom, wealth, and peace. Mary, the mother of Jesus, because worshiper siya, ginawa siya, and chosen to be the carrier of the Messiah. Paul and Silas, because they worship even in the midst of prison, they had the divine deliverance and salvation for others. God, Lord, we pray, yung ganitong attitude, Lord God, dalhin namin sa aming mga tahanan, sa aming mga trabaho, Lord, sa aming school, sa university, God, ano man ang aming ginagawa, makita namin, Lord, that we are created, God, to give you love, to give you honor, to worship you in spirit and in truth. And everyone says, Amen, 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 Amen. Ano po? Ito pong ganitong pagsamba, pwede po natin tong dalhin sa ating tahanan. Ngayon po ay tayo ay dadako sa ating pagbibigay. This is our act of worship sa Panginoon. We give because He first loved us. Lahat po to, yung ating pong pagbibigay, yung obedience natin sa God, tanda ng ating pagsamba. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa. Palakpakan niyo po ang inyong mga sarili. Oh, Father God, bless, Lord, the tithes and offering, Panginoon. Oh God, sa oras po na to, even ang mission offering, God, we acknowledge that you are our shepherd, the great provider na hindi kami magkukulang. Nang lahat ng binibigay namin sa ubasan mo, oh God, it will be rewarded. Dahil sa iyo namin to ginagawa ng may pagmamahal. In Jesus' name, Amen.